Tayo ngayon ay nasa ika-50 araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ito magtatapos ang panahon ng muling pagkabuhay. Exactly 50 days. Kaya ang tawag natin ay Pentecostes. 50. Bahagi yun mula sa salitang Griego. Ito yung kaganapan ng pangako ni Jesus na siya ay aalis, ngunit ipapadala niya ang Espiritu Santo. At ang kanyang hamon nila, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kaya ang maganda yung ipinahayag namin sa Santo na isubo mo ang iyong Espiritu at ang lahat ay iyong baguhin. Pagkakataon na kung saan ay iniaalala rin natin, ito yung simula rin yung kapanganakan ng ating simbahan ay pinagliliwan din natin sa araw na ito. At nawa, huwag natin kalimutan na tayo ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Tanggapin mo, yun ang paalala na sasabi lang, paano natin masabing pinatanggap natin ang Espiritu Santo? Ay sure, pinanggap natin sa biyaya ng niya. Kaya lang, may ilan mga makikita natin ng mga tanda na ipinamanik ko sa atin ngayon sa mga narinig natin pagbasa. Katulad ng alin, makita natin yung pagpapalipago mula sa takot. Kasi yung mga alagad, natatakot sila kaya alin, nakapinig ang kanilang mga pinto sa kanilang pagpupulong. Nandun sila sa mataas na bahagi ng kanilang pinagdaunan ng kanilang huling hapunan. Natatakot sa taon yun. Alam natin, marami tayong takot. Marami tayong pagkakailangan. May ginagawa tayong mga unfounded fears. Wala, masalamat tayo, pero kung dusin, wala naman. Pero meron naman ang gawa ng nangyayari. May mga kinakatakutan tayo na talagang bahagi. Kasi bakit may danger? Yung mga alagad, may danger. Ano yung danger? Yung mga Hudyo, yung mga Romano, bakit? Ay, pinapatay na nila si Jesus. Ang hari ng mga Hudyo, tapos makikita nila nagpupulong-pulong na mga alagad. Kaya maliwanag natin, mayroong present and imminent danger. Pero ano yung ibigay ng pagtukoy ng Espiritu Santo? Bahagi yun, tawag natin na nalipan na alin. Anong sabi ni Jesus? Sumayin niyo ang kapayapaan. So bahagi yun, yung mga pinupuswas ng Espiritu Santo nagkakamit ng kapayapaan. Kahit na nababago ng takot. Pero hindi nagbabago sa takot. Bakit? Nagtitiwala na rin. Kasama ko si Jesus. Ang pinangyayawang nila ay hiningahan. Hiningahan sila ni Jesus. Ruwa. Yung Espiritu. Kung yung maalala, babalikan namin ang aklat ng Biyernes nung nilikha ng Diyos ang tao. Anong ginawa ng Diyos naman? Hiningahan niya yung lupa na naging tao. Kaya huwag mo natin kalimutan na tayo patuloy na ginagabayan
alam niyo yung halina ng Espiritu Santo, Power of Spirit, yung awit na yun, pagtikahin niyo kung saan na yan, o siyempre kung saan niyo, halina ng Espiritu Santo, at bahagi yung alay, papaguhin ang ating mga takot at bibigyan tayo ng kapera. Ngayon panahon nito, maraming takot. May takot sa krisis na dinaraanan natin. Yung mabahagi mo, mga ilang mga problema na inahanap natin sa bibig nito. Pero kung tayo ay pinupustos ng Espiritu Santo, hilingin natin na tayo ay Kanyang pangalagaan. Ano pa? Pangalawa, yung tinatawag natin sa ikalawang sa unang pagbasa sa aklat ng mga gawa, yung telos ng speaking in tongues. Nagsasalita sa iba't ibang wika. So, bahagi yun. Narinig ng mga nakikinig sa mga alagad sa kanilang sariling wika na ipinapahayag ng mga alagad sa kanilang sariling wika. Ang sarili nilang wika ay yung wika Hudyo, Aramaic. Pero ang mga nakikinig ngayon, mga Egyptian, mga Grego, mga Romano, at may ibang mga dialect ay naiintindihan nila. Hindi yung speaking in tongues na hindi mo maintindihan. Puro bla 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 bla. Hindi mo. Kaya yung katanungan ay kapag pa tayo nagsalita, nililiwanag ba natin? May mga tao kasi gusto lang magsalita para lang may masabi. Pero kapag nagsalita, lalo nagpapagulo. So, bahagi yung galing nawa natin, lalo-lalo na sa panalita at sabi na natin sa mga bagong teknolohiya ngayon, nauso na yung AI, sana magtulong dito ng lalong pagkakaunawa at pagkakaintindihan, hindi kaluluwa. Panyaya na pinapayag ng Jesus ang patuloy na pagtugon sa panyaya ng ikalawang pagpasa. Ano ito? Pagkakaisa. Pagkakaisa. Yung halintulad na binigay sa sulat ni San Pablo sa gawa sa sulat niya sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Anong sabi ni San Pablo? Para masabi kong ikaw ay pinupustos ng Espiritu Santo, pagkakaisa. Pagkakaisa. Hindi pagkawalang-walang. Are you a sign of division or are you a sign of unity? Siguro sabihin natin, Mother, magkakaiba-iba naman tayo eh. Tama. Pero sa gitna ng ating pagkakaiba, ninanais ibang tayo ay magkaisa. Kasi yun ang panyayin ay San Pablo, katulad ng katawan. May kamay, may mata. Pero dahil yan, all in one. Kaya po, divisiveness is not a presence of God. It is the presence of anti-God. Yung mga tao na tanda ng pagkakahiwa-hiwalay, wala doon ang Diyos. Wala doon ang Espiritu Santo. Mas higit natin paninilayan sa susunod na linggo sa kapistahan ng banal na santan. Pero yun, kapag ikaw ay naging tanda ng pagkakaisa, pinupustos ka ng Espiritu Santo. Kasi ilang uri na natin Diyos. Panghuli,
Meron akong inilibig. Namatay sa daga. Bahagi. May naman paliwanag. Sana makita namin yung elemento ng pagpapatawad. Bakit? Kasi kahit na anong gusto ng Espiritu Santo na pumasok sa atin, hindi papasok sa atin ng bakit? Puno tayo ng tao. Puno tayo ng sama ng loob. Hindi papasok sa atin ng Espiritu Santo kahit na sabihin ng Panginoon gusto ko magpatawad mo na tayo. Bahagi na napakahalaga. Paanyaya na ibinigay ni Jesus. Kaya nga yung kapangyarihan na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga lagatiran, ang kapangyarihan ng kapatawaran ng kasalanan. Huwag tayo magdala ng sama ng loob. Sabi niya ay, you sow what you reap. Inaani mo ang iyong tinanim. Anong tinatanim mo? Sama ng loob. Ano nga, anin mo? Eh di sama ng loob. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Paano mo hindi magtanim ng sama ng loob? Magpatawad ka. At yun ay pinasakan, hinakailangan mahirap magpatawad. Hindi ka kasi sanayin. Subukan mo. Sanayin ang sarili. At maniwala mo, kapag ikaw ay nagpapatawad, sigurado naman, upus-pusin ka ng Espiritu Santo. Kaya makikinahin na naman ng Espiritu Santo bakit? Ang puso natin ay puno ng galit at paghihiganti. Ang paanyaya ni Jesus, humingi ng tawad at magpatawad. Sino po nga ba ito? Mula sa takot tungo sa kapayapaan, maging tanda ng pagkakaunawahan, maging bahagi na kung saan ay kanilanyahan na maging kaisa. Tayo ay maging tanda ng pagkakaisa sa gitna ng ating pagkakaiba at makita namin ang dakilang katotohanan ng misteryo Pascual ni Jesus, ang kahalagahan